Kamusta kabayan? Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa Singapore. Ang Singapore ay isang napakagandang pulo ng mga pagkakataon at kultura. Sa likod ng mga modernong gusali, masasarap na pagkain, at masiglang kalye, may mga kwentong hindi natin agad nakikita. Hindi lahat ng naka-abroad ay maraming pera ang naiuwi sa kanilang pamilya. Ang iba ay maraming sugat, paminsan malamig na katawan na lang ang maiuwi sa kanilang bansa. Ikaw, kaya mo bang malayo sa pamilya mo? Mabigyan lang sila ng magandang buhay. Sa susunod na ilang minuto, sisiyasatin natin ang nakakabahalang pagsasamantala at pang-aabuso na dinanas ng isang banyagang kasambahay sa Singapore. Isang kwentong puno ng kawalang katarungan at nalipong mga pangarap. Ano ang nangyari sa kanya? Paano natin maiiwasan ang ganitong kalupitan para sa mga taong tila walang tinig? Manatili lamang, dahil sabay-sabay tayong maglalakbay sa isang kwentong tiyak na magpapabago sa iyong pananaw sa buhay ng mga kasambahay. Ito ang nakalulungkot na kwento ng pagkamatay ng isang Burmese na kasambahay sa Singapore, si Piong Naidong. Dito rin sa Asia Shadow Crime Story. Si Piong ay nagmula sa isang payak na pamilya sa maliit at madilim na nayon ng Myanmar. Ang trahedya ay dumapo sa kanyang buhay nang maaga nang pumanaw ang kanyang mga magulang nang siya ay 4 o 5 taong gulang pa lamang, na nag-iwan sa likod ng 10 anak na kailangang kumayod para sa kanilang sarili. Mahirap ang buhay para sa mga magkakapatid na ito, ngunit nagawa nilang magtagumpay sa pamamagitan ng pagtatanim at pagbebenta ng mga gulay sa kanilang maliit na lupa. Kumapit din sila sa kanilang pananampalataya, na naniniwala na darating ang panahon na magiging mas mabuti ang kanilang kalagayan. Sa edad na 15, kinailangan ni Piong na tumigil sa pag-aaral upang tumulong sa pag-aalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid. Gayunpaman, nagkaroon siya ng ibang landas nang siya ay mabuntis at nanganak noong 2013 sa edad na 21. Ngayon, mayroon siyang karagdagang responsibilidad. Ang kanyang anak na si Mom Lam Tuang ang nagbigay inspirasyon sa kanya na mas pagbutihin ang kanyang trabaho. Kumuha siya ng trabaho bilang isang manggagawa sa konstruksyon upang matustusan ang kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, ang pagtatrabaho sa konstruksyon bilang isang babae ay hindi nagbigay ng sapat na kita. Dito sa mahirap na panahong ito, natutunan ni Piong mula sa kanyang mga kabayan na ang pagtatrabaho sa ibang bansa, katulad ng kasambahay, ay makakapagbigay ng mas magandang sahod. Pinag-isipan ni Piong ang ideyang ito at mabilis na nagpasya na pumunta sa Singapore bilang isang kasambahay upang makatulong sa pagpapabuti ng kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang kanyang pangarap ay bumili ng disenteng bahay at isang piraso ng lupa pagkatapos ng 3 taon ng matinding pagtatrabaho. Subalit, may konting maliit na problema ang nangyari. Si Piong ay 22 taong gulang lamang, habang ang legal na edad para sa mga kasambahay sa Singapore ay 23. Hindi nagpatinag, nagdesisyon si Piong na manganganib at nagbayad ng suhol sa kanyang ahente upang itago ang kanyang tunay na petsa ng kapanganakan sa mga dokumento, upang magmukhang parang siya ay bagong nagnegatibo 23, kaya't naipahayag ang kanyang imigrasyon. Tulad ng maraming iba pang mga kasambahay, ginugol ni Piong ang kanyang mga unang araw sa Singapore na naghihintay para sa job placement sa labor agency. Sa huli, siya ay tinanggap ng isang pamilya sa Bishan Town. Ang pamilyang ito ay binubuo ng asawang babae, lola, at 2 anak. Ang asawang babae, si Gayatri Murungayan, ay 35 taong gulang at kasal sa isang police sergeant na si Kevin Shelvan. Sa simula, labis na natuwa si Piong, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang ang pagkakataong ito ay magiging isang bangungot. Ang pagtatrabaho para sa pamilyang ito ay tila mas higit pang pagkaka-imprisonment para kay Piong. Kadalasan, wala siyang pagkakataong umalis ng bahay maliban sa mga mahalagang errands. Maging ang ibang mga kasambahay sa lugar ay bihirang makita siya maliban kapag naglilinis siya ng mga bintana ng may labis na pag-ingat. Lumalabas siyang isang payat, tahimik, at magalang na babae sa mga kapitbahay. Hindi marami sa kanila ang nagkaroon ng mga makabuluhang pag-uusap sa kanya upang mapagtanto na may mali. Hindi nila alam, si Piong ay nagtitiis ng hindi maisip na pagdurusa sa loob ng bahay na yon. Magsimula tayo sa kung paano siya tinrato ni Gayatri, na tanging makikita bilang hindi makatawid. Itinuring ni Gayatri si Piong na napakarumi at nakakasuka na ginawa niyang magsuot ng maraming maskara habang nagtatrabaho. Bukod pa rito, pinagbabawalan niya si Piong na magkaroon ng cellphone. Pati si Lola Prema ay sumali sa pang-aabuso.
Kailangan ni Piong na kumain ng mabilis upang maiwasang mapagsabihan, at kailangan niyang linisin ang bahay ng mabuti kung hindi siya mapapangalanan. Nagsimula ang pang-aabuso sa loob ng 5 buwan mula nang magsimula si Piong noong Oktubre 2015. Ang pagtanggap ng sampal kung saan siya ay inaatake ay naging pangkaraniwang pangyayari para kay Piong. Nakatanggap siya ng maraming suntok at sipa kahit para sa pinakamaliit na pagkakamali. Gayunpaman, dahil sa kanyang maliit na katawan at kanyang mga responsibilidad na alagaan ang kanyang mga mahal sa buhay, siya ay nagtitiis sa katahimikan. At ang pisikal at verbal na pang-aabuso ay hindi nawala ng konkretong ebidensya. Sa katunayan, lahat ng ito ay nahuli ng CCTV na naka-install ni Kevin Shelvan sa kanyang bahay. Sa isang pagkakataon, inamin pa ni Kevin na gumamit siya ng pamalo upang sapukin si Piong. Si Piong ay nakakuha lamang ng medical na check-up 0 buwan pagkatapos magsimula ng kanyang trabaho sa pamilyang iyon. Nang tanungin tungkol sa mga pasa sa kanyang katawan, sinabi ng pamilya na madalas siya ring nadadapa at nasusugatan dahil sa pagiging maloko. Mahirap paniwalaan na may taong maaaring magkaroon ng mga pasa ng ganito kadami sa loob lamang ng 0 buwan. Ang ahensyang responsable para sa kalagayan ng mga kasambahay ay nagsagawa ng mga survey upang suriin ang kanilang mga kondisyon sa pagtatrabaho, ngunit strangely, wala silang makita na mali sa loob ng bahay. Sa kabila ng mga reklamo, palaging tinanggihan ni Shelvan ang alok ng Ministry of Manpower na palitan ng bagong kasambahay, na para bang nasisiyahan ang pamilya sa paggamit kay Piong bilang kanilang personal na punching bag bilang karagdagan sa pagdurusa ng pisikal na pang-aabuso. Pinalayaw din si Piong sa pagkain. Pinapayagan lamang siyang kumain ng 1 pirasong tinapay at uminom ng tubig bawat araw, na nagresulta sa malalang malnutrisyon. Pinapayagan siya na matulog ng pinakamas mababa ay 5 oras sa isang araw. Ang maaaring isipin ang horrors na dinaranas niya sa ganitong impyerno. Ang imbalance ng kapangyarihan ay nakakalula, at si Piong, na bagong dating sa bansa, ay nakaramdam ng kawalang kapangyarihan upang lumaban. Paminsan-minsan, nagagawa niyang makatawag sa kanyang pamilya sa Myanmar, ngunit hindi siya kailanman nagreklamo tungkol sa kanyang sitwasyon. Gayunpaman, noong Hulyo 12, mga 1 taon mula nang magsimula ang kanyang trabaho, tumawag si Piong sa kanyang pamilya at ipinaabot ang kanyang kagustuhan na umuwi. Itinatago niya ang tunay na lawak ng kanyang pagdurusa, sinasabing hindi siya maganda ang pakiramdam at nais na gumugol ng oras sa nayon muli. Natuklasan ng kanyang mga amo ang tawag na ito at nagalit ng husto kay Piong. Wala silang layunin na pahintulutan siyang makalabas ng ganun kadali, kaya't nagpasya silang gumamit ng malupit na hakbang. Tinali nila si Piong sa bintana upang pigilan siyang makatakas, at siya ay pinilit na matulog sa sahig. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang mga pagsasaktan kay Piong sa araw-araw. Nagpatuloy ito sa loob ng 12 araw. Noong Hulyo 25, inatake ni Gayatri at Prema si Piong. Akusado siyang nagnakaw ng pagkain mula sa refrigerator, subalit si Piong ay nakatali. Patuloy nilang hinahatak ang kanyang buhok at sinasipa siya habang siya ay nagmamakaawa para sa awa. Sa Hulyo 26, ito ang araw ng pinakamasamang pang-aabuso na nangyari. Hindi malinaw kung ano ang nag-trigger nito, ngunit sinimulan ni Gayatri na sipain si Piong ng buong puwersa sa kanyang leg, at hinila ang kanyang buhok nang sa sobrang lakas na umikot ang kanyang leg ng 2 beses. Parang hindi ito sapat, si Gayatri ay sinakal pa siya, kahit na si Piong ay nawalan na ng malay. Nang mapagtanto nilang hindi na sumasagot si Piong, tinanong nila ito nang hindi pinansin, na ang akala nila ay hindi lamang siya gustong gumising. Gayunpaman, nang umalis si Gayatri para sa trabaho bandang 7 ng umaga, napansin nilang hindi na gumagalaw si Piong. Sinubukan nilang buhayin siya, ngunit siya ay nanatiling walang reaksyon. Upang hindi makaakit ng atensyon, tumawag sila sa isang klinika para sa approachable na paggamot at sinabi sa nurse na ang kanilang kasambahay ay nawalan ng malay sa sahig ng kusina. Pumayag ang klinika na magpadala ng doktor. Habang naghihintay, pinalitan nila si Piong ng mas malinis na damit at binawi siya mula sa pagkakatali, marahil upang itago ang mga ebidensya. Nang dumating ang doktor at sinuri si Piong, siya ay idineklarang patay. Parehong nagtaka ang mga babae at sinabing si Piong ay gumagalaw kanina. Walang sinayang na oras ang doktor at tumawag para sa ambulans at mga pulis upang magsagawa ng investigasyon. Dumating ang mga pulis bandang 11 ng umaga at ligtas na siniguro ang lugar upang mapanatiling malayo ang mga nag-uusisa na kapitbahay. Isang kasambahay ang natagpuang patay, nakasuot ng mga pasa at halos buto na lamang sa kanilang bahay, at ang kanilang sinubukang ipakita na siya ay buhay kanina ay tila masakit na halata kahit sa isang bata. Ang pagkamatay ni Piong ay dulot ng matinding pinsala ng utak na dulot ng kakulangan sa oxygen at trauma sa leg.
Ang pagsakal ni Gayatri ay nagdulot ng kakulangan ng oxygen sa utak ni Piong na nag-ambag sa kanyang pagkamatay. Nawala rin ni Piong ang 38% ng kanyang bigat sa katawan na nagtimbang lamang ng 24 kilo sa panahon ng kanyang pagkamatay. Madaling naipon ng mga pulis ang mga ebidensya at noong Miyerkules, Hulyo 27, inaresto nila sina Gatchalian at Prema na hindi nagpakita ng pagresistensya sapagkat ito ay magiging walang kapakinabangan. Parehong sinampahan si Gatchalian at Prema ng kaso ng unang antas ng pagpaslang ng mga hukuman ng Estado ng Singapore. Kilala na ang isang pagkakakulong para sa unang antas ng pagpaslang ay may kasamang parusang kamatayan sa Singapore, subalit wala sa mga babae ang nagpakita ng kahit anong emosyon nang harapin ang mga akusasyong ito. Isang masusing investigasyon ang sinimulan upang mangalap ng ebidensya para sa parehong prosekusyon at depensa, kabilang ang CCTV footage, mga pahayag ng saksi, at psychological assessments. Noong Abril 2020, ang psychological assessments ng Gatchalian at Prema ay natapos na. Si Gatchalian ay na-diagnose na may obsessive-compulsive personality disorder at postpartum depression. Ang diagnosis na ito ay suportado ng kanyang ugali. Ang postpartum depression ay isa ring salik na nag-ambag sa hindi kakayahan ni Gatchalian na kontrolin ang kanyang mga emosyon. Bagaman ang mga taong may depresyon ay hindi karaniwang nagiging marahas, ang pinagsamang pagtulog na halos walang pagkakaayos at ang responsibilidad na alagaan ang kanyang pangalawang anak ay maaaring nag-trigger sa kanyang galit. Ang pagbabagong ito ay nagpasabot na ang potensyal na parusa ay nabawasan mula sa parusang kamatayan patungo sa isang maksimum na buhay sa bilangguan, kasama ang posibleng kanin o multa. Bukod dito, natuklasan ng mga investigador na ang footage ng CCTV ay itinago. Agad na tinanggal ni Shelvin ang sistema ng CCTV pagkatapos ng pagkamatay ni Piong sa tulong ni Prema. Nang tanungin ng kriminal na opisyal ng investigasyon tungkol sa presensya ng CCTV sa kanyang bahay, nagsinungaling si Shelvin na nagsabing ito ay natanggal 1 taon na ang nakakaraan. Sa katotohanan, si Shelvin ay may kaalaman na ang paggamit ng CCTV footage bilang ebidensya ay magreresulta sa mas mataas na parusa. Pagkatapos ng pagtanggal nito, ang CCTV ay ipinasa mula sa isang tao patungo sa iba para sa ligtas na pag-ingat. Sa una, napunta ito kay Prema na ibinigay ito sa kanyang manugang. Sa huli, ibinigay ito ng asawa ng mga babae sa isang kaibigan para sa ligtas na pag-ingat. Gayunpaman, mabilis itong nahuli ng mga pulis at matagumpay na nakuha ang CCTV footage mula sa kooperatibong kaibigan. Ipinakita ng footage ang pamilya na nagbubuhos ng malamig na tubig sa kanya at brutal na inaabuso siya gamit ang kanilang mga paa, kamay at maging mga metal na bagay. Si Gatchalian ay sinunog pa si Piong gamit ang mainit na plansa at sinakal siya. Ilan sa mga pang-aabuso na ito ay nangyari sa harap ng sanggol na anak ni Gatchalian na malapit na naglalaro habang si Piong ay pinapahirapan. Tungkol naman sa paglilitis ng mga individual na ito, ang paglilitis kay Gatchalian ay naganap noong huli ng Pebrero 2021 at hinarap niya ang hanggang 114 na kaso na kaugnay ng torture. Kumatawa ng kanyang 2 abogado, umamin si Gatchalian sa culpable homicide at 27 iba pang kaso. Sa mga prosekutor, ang bigat ng mga aksyon ni Gatchalian ay nararapat sa pinakamabigat na parusa. Ang depensa, na isinasaalang-alang ang psychological na estado ng babae, ay humiling ng maksimum na parusa na 14 na taon sa bilangguan para kay Gatchalian. Umabot pa si Gatchalian sa pag-threaten na bawiin ang kanyang pag-amin kung siya ay paparusahan ng buhay sa bilangguan. Sunod na ang proseso ni Premis noong Nobyembre 2022 kung saan siya ay kinaharap ang kabuang 50 na kaso na kaugnay ng pang-aabuso at torture ng yumaong kasambahay. Umamin siya sa 48 na kaso at inamin ang pagtatangkang burahin ang ebidensyang CCTV. Ang depensa ni Premis ay humiling ng awa na naglalarawan kay Premis na isang mapagmahal at maaalagaing lola na nag-aalaga sa mga pasa at sugat ni Piong bago ang kanyang pagkamatay. Ang ideya na ang pag-aalaga sa isang tao pagkatapos saktan siya ay maaaring magdulot ng kahihiyan ay sinalubong ng pagdududa. Sa wakas, naganap ang paglilitis ni Kevin Shelvin. Siya ay nagdiborsyo sa kanyang asawa noong 2020 at nasuspend mula sa kanyang mga responsibilidad bilang pulis simula 2016 na. Nahaharap si Shelvin ng 5 kaso na kapag pinagsama-sama ay nagdadala ng maksimum na parusa na 20 taon sa bilangguan. Sa kanyang pagdinig, pinutol niya ang mga proseso ng hindi bababa sa 3 beses upang kumonsulta sa kanyang abogado. Sa huli, si Gatchalian ay binigyan ng 30 taong parusa sa bilangguan habang si Premis naman ay binigyan ng 17 taon.
Itinuturing silang walang panghihinayang at masamang individual, karapat-dapat ng mabigat na parusa. Nang marinig ang kanyang sentensya, parehong nagsumite sina Gatchalian at Premis ng apela. Sinubukan ni Gatchalian na ipahambing na nakipagpalitan siya ng mga mensahe sa WhatsApp sa pamilya ni Piong sa Myanmar at na pinatawad siya ng mga ito. Gayunpaman, ang korte ng apela ay nakita ang mga malinaw na kasinungalingang ito at winaksi ang tinatawag na ebidensyang ito noong Mayo 20, 2022. Ang brutal na pagkamatay ni Piong na itong ay labis na nagbigay shock sa publiko at sa gobyerno. Nagbigay ang Ministry of Manpower ng buong kompensasyon sa seguro sa kanyang mga miyembro ng pamilya sa Myanmar. Ngunit walang halaga ng pera ang maaaring bumalik sa kanilang minamahal na si Piong. Sa kabila ng kanilang galit, nagkaisa ang publiko at nag-donate ng kabuang $200,000 noong 2021 upang suportahan ang pamilya sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Para sa anak ni Piong, ang Embahada ng Myanmar sa Singapore ay mag-aalaga sa kanyang mga pondo sa edukasyon. Si Piong ngayon ay nagpapahinga sa tabi ng kanyang mga magulang sa Myanmar. Nais ng pamilya na lumaki ang kanyang anak bilang isang matuwid at maawain na tao. Ang sakit isipin na hindi na nila mayayakap si Piong. Siguro nga na hindi lahat ng nakikipagsapalaran sa abroad ay gumiginhawa ang buhay. Kaya sana sa mga kapwa ko dali, habang malakas kayo mag-ipon na kayo agad. Dahil hindi niyo masasabi kung hanggang kailan tayo dito sa mundo o sa abroad. Ang mahalaga ay handa tayo sa lahat ng mangyayari sa ating buhay at ang importante ay mabigyan natin ang pamilya natin ng magandang buhay. Dito na matatapos ang kwento to. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sa bawat krimen na napapakinggan, sigurado may matututunan upang masasamang loob ay mapaghandaan dito lang sa Asia Shadow Crime Story.